marami naging comment ng China, lalo na against Japan, nag-engage nga raw is demilitarization. Nakakapagtaka na galing sa China yon na diktadorya, na ang militar nila panupil ng kanila mismong mga tao, tapos gagamit sila ng improper references to history na tinatago naman nila ang kanilang ginagawa. Pero uulitin ko, ang sinasabi ng China, wala naman nakikinig at naniniwala. Itong mga mensahe na ito para sa sarili nilang, linlangin ang sarili nilang mga kababayan. Sir, i-add ko lang po din kasi yung foreign affairs spokesperson ng China nag-mention, kinondemn din yung pag-fire ng Type 88 ng Japan. They were saying na it will threaten daw yung peace and regional stability. So can you say something about it, sir? Ang tanong ko, paano? So you don't believe, sir? And Number one, hindi ako believe. Number two, wala silang pakialam doon. Alright. I mean, anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Pakialam sa nila ng pakialam yung kanilang sariling bakuran, lalo na yung panunupil sa kanilang mga kababayan, hindi nila tinitigilan. Ito, distraction din sa mga kababayan nila, sa mga problema nila. in short, sir, when we say threaten regional stability, yung activity ng China mas nakaka-threaten kesa dun sa ginawa natin. I mean, I will agree with what you suggested. Agreed ako 100%. Hindi lang yun. Ano ba yung ginagawa nila? Yung panunupil nila sa West Philippine Sea at sa iba't ibang mga lugar. Kahit Vietnam, ginaganon nila. Recently, Malaysia at Indonesia, ginanon nila. Pangalawa, kunwari, mga cultural exchange. Anong ginagawa? Maraming espiya dyan. Pangalawa, kunwari, negosyo, trade, industry. Ano yung negosyo? Substandard steel, pogo, human trafficking, cyber crimes. Yun yung hindi lang experience natin, experience ng Cambodia, ng Thailand, sa kanila.